opinion ko lang na to, ito rin yung ano ko, ilabas ko lang yung sarili ko dito na itatanong ko lang din sa atin talagang mga ano. Ito yung kumandidato ngayon sa pagkasenador. Dalawa tong nagiging controversial to sila, no, dati pa. Hindi lang daw dati. Ay, bueno, to si Erwin Tulfo, dati pa tong na may controversial. Convicted pala to, bakit di natin alam na nakulong to? Hindi ko sinabi na, porket nangunguna to sa survey ngayon, nangunguna to sa survey ngayon, binakbakan to ng binakbakan sa mga ano, dito sa mga social media. So, ang tanong ko lang dito, dalawang ang senatorial candidate natin ngayon na may mga kaso, bakit hindi to nakukulong? At saka pwede palang kakandidato talaga sa atin kahit may mga kaso. Kaya nga, ginagaya kayo dyan na mga kandidato sa Pilipinas na may mga kaso pwedeng kakandidato dahil kayo ang nangunguna. Kayo ang gagawa ng batas, pero pagdating dyan sa ano, kayo ang mananagot sa batas, nandyan pa rin kayo. Imagine, ito yung si Erwin Tulfo. Pakinggan natin yung last year to nung ano to siya, inappoint ng DSWD secretary. Ano to siya dito siya nakalusot, di ba? Dito inaproban dahil American citizen, may mga US citizen, mayroong mga ganung kaso siya na at isa pa yung ito yung kaso rin niya isa. Kaya di siya nakalusot dati sa commission on appointment dahil doon sa problema niya. Kaya parinig ko sa inyo itong hearing dati sa sa pagiging dapat niya, pagiging secretary ng DSWD. Pakinggan natin to. We first allow all members to finish asking their questions before we proceed to the executive session. Okay. Honorable Marcoleta, you're now recognized to ask questions. Ito yung tanong ni Marcoleta. Pakinggan natin. Mr. Chair, Mr. Secretary, a follow-up to the question of my colleague, Congressman Malapitan. It's about your being an enlisted personnel of the United States Army for several years, and you have been in active military service stationed in Europe from 1992 to 1996. Correct me if I'm wrong, but to be an enlisted personnel in the U.S. Army, either you are a citizen by birth, meaning to say you are a U.S. citizen, or you have acquired U.S. citizenship by naturalization, or that you are a lawful permanent resident. Under what circumstances did you, what is the status of your citizenship when you were enlisted member of the U.S. Army and when you serve as an active military service station in Europe, sir? Mr. Chair, with all due respect, Congressman Marcoleta, I think the good secretary has asked for the executive session with regard to your question. Okay, Maybe there's another question. Jump to another question, Ron. My other question, Mr. Secretary, also appears in the report of the Commission. This is the PIR, the Profile Investigation Report, because it is indicated here that you were also convicted 4 times in the RTC in Pasay City. Is this still covered by the executive? So it was tended only on citizenship. Okay. Can I answer that, Your Honor, Mr. Chair? Yes, please, Mr. Secretary. Sagutin niya. That case is related to my profession as a journalist, Your Honor, Mr. Chair. There was a conviction, that's correct. But it is because of my line of work as a journalist.
It's a libel. Libel. 4 counts of libel. Libel. Same individual, Your Honor, Mr. Chair. Libel. What does that exactly mean, Mr. Secretary, if you were convicted 4 times Pagtabis. in a case involving a single individual? No, What do you- what it's do you- not 4 convictions. Actually, it's the count, Your Honor, Mr. Chair. 4 counts of libel that I was convicted Libel. by the same individual. I was a columnist and I write a story about the person, about the government official actually. And I have my sources and I was compelled by the court to divulge my sources, but I did not. So it went all the way up to the Court of Appeals and to the Supreme Court, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ito yung ano ko. Ito yung ano, ano ko. Basta narinig natin yon na meron siyang kaso na US citizen at saka itong 4 counts of na counts pa siya dyan. Ano siya. So, ito nga, bakit dito siya nakulong? Anong nagiging istorya kaya nito, no? Tapos napuwento siya ni Bongbong Marcos na ano, ng sekretarya ng DSWD na walang kay screening na pwede pa lang may mga kaso pala to, tapos kung di dumaan sa mga commission on appointment o mga ganito sa mga senador at saka sa mga congressman, kung hindi to siya na ano, kung dito siya na ano doon, alam mo naman pagdating diyan talagang kalkalin yung mga ano mo, estado sa ano mo, sa pagkatao mo, kasi manunungkulan ka eh. Tapos nun doon sa ano, umupo to bilang ACT-CIS na ano, congressman. Pwede pala yun, convicted ka, mga manunungkulan ka pa rin, no? Tapos may isa pa dito, ito si Franz Castro, na isa rin to na may kaso. May kaso si Franz Castro, pero kumandidato rin ng senador. Saan kaya talagang batas ng Pilipinas natin, no? Tapos yung ibang kandidato ngayon dyan, kagaya kay Guo, hindi daw, wala daw pwedeng, ano ba yan, pwede siyang kakandidato na pagiging Bamban Mayor kasi wala pa naman daw final decision. May andyan na nga, nakakulong na eh, tapos pwede pang ano yan, pwede pang payagan pa ng kakandidato. Tapos itong dalawa na to, dapat busisiin ng maayos to habang di pa to na ano sila. Ito si Castro, oh. Pakinggan natin, pakinggan nyo. Okay, Q&A po, tanong. May tanong po ba sa media? Yeah. Go ahead, Robert Mano. Ay ma'am, magandang umaga po. Ayun, Ma'am, Castro. siguro isa sa magiging challenge sa pangangampanya ninyo na laging idinibigay Galing sa to sa inyo, Rappler. yung naging kaso po, naging decision dun sa kaso ninyo. Paano nyo po ipapaliwanag sa taong bayan ito para naman po hindi masayang yung kanilang boto? Well, yung pong nangyari doon sa Palaingod na kung saan ay kasama ko si Casatur na Sa Toro Campo. ng other forms of child abuse. So ito po ay gawa-gawang kaso na Gawa-gawang ipinatol kaso daw. sa amin. At kami po ay although ito po ay ang tunay po na nangyari dito ay ni-rescue po natin ang mga bata at ang mga estudyante na nasa bingit ng Kidnap nga daw yun eh. danger or Kidnap. emergency situation. So bago po nangyari yun, alam natin yung mga nagaganap sa mga lumad school. Marami ang mga ipinasara, mga hinaras na mga estudyante at saka mga teachers. At nung panahon po na yun ay nagkaroon po na tumawag po ng rescue yung mga teachers. So as a government official, di ba? As a member of the House of Representatives, meron ako otoridad, di ba, para gawin yung nararapat doon sa ganong sitwasyon. Ang kaso po ay nakaapila sa Court of Appeals at hanggat hindi po ito nagkakaroon ng finality hanggang sa Supreme Court, ay malaya po akong magawa yung aking katungkulan sa ating taong bayan bilang representative ng ACT Teachers Party List sa Kongreso. Ma'am, second question lang po and last. Ngayon po ay World Teachers Day celebration. Bilang kinatawan po ng mga guro, ano po yung pinakamaganda? Iyon ang nagiging ano nila, sagot sa yung sagot nito ni Castro. Ito, nasa Court of Appeals yung kaso niya. So inantay na lang kung ano talagang final decision kasi iakyat nila din sa Supreme Court daw. So dapat ganyan, di napayagan ng kumilik. May kaso ka nakapinding.
So, bawal ka munang kakandidato. Pagka natapos yan, pag na anong findings talaga yung kaso na yan, Castro, kung ano ka, hindi ka makukulong dyan o kaya ano lahat yan, maklear mo, pwede ka na kandidato sa sunod. Ito ngayon, kumandidato na pa ka senador. Isa bakit di naman ito iboboto na mataong bayan eh. Wala naman talaga tong ano eh. Wala naman talaga tong patutunguhan dito magiging senador to. Ito nga yan sa ano eh. Ito nga yung sa Kongreso eh. Puro pang iinsulto nga to sa Vice President. Siya hamak lang ng party list na ano, na congressman, tapos makapag-asta ng Vice President. Akala mo kung sino na. Bastos. Narinig naman natin. Bakit kanya-kanyang opinion tayo. Pero sa akin, no, respeto naman sa Vice President kasi buong Pilipino yan ang sa bayan ng Pilipino yan. 32 million ang bumuto sa Vice President. Samantalang ikaw pala, party list ka lang pala ng galing eh. Sa mga teacher na yan siya na mga party list. So ganito siya, maestra. Tapos ganyan din ganyan siya mag-ano sa Vice Presidente. Ganon din pa na ugali nito. Baboy din. Binababoy na pa talaga ang mga ano natin ngayon. Ang kakandidato sa ano. Ito si Castro at saka si Erwin Tulfo. May mga kaso. Tapos mga pending na kaso. Tapos sige sila dyan sa ano nila. Kakandidato sila. Ano kaya mangyayari talaga na naman dito sa mga ano na to? Sariling interest talaga itong mga to. Mag-interest naman sila dapat sa magandang pag-interest sa ating ano, mga kababayan kasi sila yung dapat mag-ano eh, ihimplo natin. Pero ito, nakalkal na naman ng ano nito. Pumunta doon sa Talaingod. Ayan, kaya nga to, sinuplak doon yan, diba? VP Sara. Doon sa ano. Kaya doon siya sinabihan niya, ano siya, ang grabing pag-insulto nun yung sinabihan niya yung pusit, parang pusit itong nauso ngayon yan eh. Actually dito sa ano, dito sa interview na to, pakinggan natin yung ano niya, ang karugtong nito. May pusit na naman. Ito, pakinggan nyo ha. Gandang legasiya na iiwan ng isang Franz Castro sa mga guro natin. May libre pa kayong palansya sa kanila na pusit? Ayan no. Natawa pa. Binabati ko pala ang ating mga guro sa bukas po yung World Teachers Day. So pagbati po sa inyong lahat. Ano ba yung iiwan ng isang Franz Castro sa Kongreso? So syempre, ang una po nating nakilala po tayo doon sa paglaban sa mga pusit. No? Ayaw natin ng pusit. Rinig nyo? Sumakay na talaga siya doon sa pusit. Kasi siya yun ang nagsabi ng pusit. Kabastos niya. Pag ito yung halimbawa ako magiging presidente, di ko maiwasan talaga pag ako magiging presidente, sabihin ko rin sa'yo, octopus ka. Magkamag-anak kaya yan? Octopus at saka pusit. Pugita. Ito mukhang mga may galamay ito eh. So sana man lang mga kandidato kayo unang example sa mga magpapatupad ng batas kasi kayo ang nandiyan dyan. Erwin Tulfo, Franz Castro, dalawa kayo, mga pagpapili kayo na may mga kaso pala kayo. Ito pala si Erwin Tulfo nga, convicted eh. Di ba natin narinig na nakulong to? Paano kaya yun ginawa nila? Nakulong na siguro to na isang araw o isang oras o ganun lang kadali. Piyansa o hindi natin alam. Wala man to, di ba ito na ibalita? So ito yung mga kandidato na to. Markahan na natin to. Kasi sayang yung boto natin sa mga itong klaseng tao.